Ipagpalagay natin na ang isang modernong martial arts master ay napunta sa isang sinaunang larangan ng digmaan. Madali lang ba niyang mapupugutan ang general ng kaaway sa gitna ng libu-libong sundalo? O pagtatagain lang siya hanggang mamatay sa isang iglap? Ikaw, isang dakilang martial arts grandmaster, ay aksidenteng napunta ang iyong kaluluwa sa dinastyang Dazong. Ang pangalan ng orihinal na may-ari ng katawan ay Lin Feng, isang ordinaryong sundalo sa Western Border Army ng dinastyang Dazong. Isa siyang gwardiya sa hangganan. 19 na taong gulang. Nagmula sa isang pamilya ng mga magsasaka. Bagamat malaki ang kanyang pangangatawan at malakas ang mga buto at kalamnan, ang ugali niya ay duwag at mahina ang loob. Dahil dito, lahat ng mahihirap at maruruming trabaho sa Lingdaosi Village Beacon Tower ay halos sa kanya lahat ipinapasa. Sa mahigit 3 taon sa hukbo, sa tuwing may sahod at rasyon, kinukulimbat ito ng kanyang squad leader at ng iba pa. Umaasa na lang siya sa maliit na bukid ng kanyang pamilya para halos hindi magutom. Isang araw, sa sobrang ginaw, ang orihinal na may-ari ng katawan ay nasa tuktok ng Tor. Nakaupo ng mahigit 2 oras. Kumakalam ang kanyang sikmura sa gutom. Alam niyang walang kusang papalit sa kanya. Kaya naglakas loob siyang bumaba sa Tor. Plano niya sanang magpainit sandali sa loob bago bumalik sa pagbabantay. Ngunit pagpasok pa lang niya, agad siyang sinigawan at sinampal ng ilang beses ni Huer. Pagtingin niya, nakita niyang may ilang tao sa loob na nagpapainit sa apoy. Sa tabi ng apoy ay may nilulutong mabangong kamote. Hawak ang namumulang pisngi. Mahina siyang nagpaliwanag. Ngunit nagalit si squad leader Kui Ijiao. Walang sabi-sabi. Sinipa siya nito ng malakas sa dibdib. Iyon ang huling alaala ng orihinal na may-ari. Ang ipinagtataka mo ay kung paanong ang katawan na ito na sinanay ng ama sa tungbikuan at may matibay na pangangatawan ay namatay sa isang sipalang. Napakawalang kwenta ng kanyang buhay. Dahan-dahan mong iginalaw ang iyong katawan. Napansin mong maliban sa kaunting sakit ng ulo, ayos naman ang lahat. Gamit ang kamay, dahan-dahan kang umupo. Kumunot ang iyong noo at malamig na tiningnan ang tatlo sa tabi ng apoy. Si squad leader Kui Yijiao, si skirmisher Liksayong at si Archer Ruer. Sa iyong paningin, ang mga lintik na ito ay madali lang patumbahin. Ngunit sa ngayon, masyadong mahina ang katawan mo. Kahit gaano katibay ang katawan, hindi nito kakayanin ang ilang araw na gutom at ginaw. Bigla, isang matamis na amoy ng nilutong kamote ang pumasok sa iyong ilong. Biglang bumalik ang mga alaala. Mayroon siyang pilay na ama sa bahay at isang kapatid na babaeng wala pang 10 taong gulang. Ang tatlo ay umaasa sa rasyon ni Lin Feng para mabuhay. Pero 3 buwan nang walang sahod sa hukbo. At kahit mayroon man, kinukulimbat pa rin ito ni Kui Ijiao. Ang sako ng bigas na natanggap niya 3 buwan na ang nakalipas ay may kahalong kalahating sakong buhangin. Hinala mo, gawa-gawa rin ito ni Kui Ijiao. Sa sandaling ito, ang tanging nakikita mo ay ang 2 sunog at mainit na kamote. Sa tabi ng apoy, hindi mo ininda ang pagkahilo. Tumayo ka at dinampot ang isang kamote. Agad kang kumagat ng malaki. Kahit na napapaso at humihinga ka ng malakas, pilit mo pa ring nilunok ito. Isang babae sa sulok ang biglang napasigaw. Siya ang asawa ni Wuer. Si Wuer ay laging sipsip. Hindi lang siya ang nagsisilbi sa squad leader. Dinala niya rin ang kanyang asawa para magsilbi. Napalingon silang 3 sa tunog. At nagulat nang makita kang kumakain ng kamote. Napatalon sa gulat si Wuer. Pagkatapos ay nagmura, Lin Feng, se. Nagpapanggap ka pang patay para manakot. Hindi ka pa namatay kanina. Swerte mo, hayop ka. Hindi mo sila pinansin. Ilang sandali lang. Naubos mo na ang isang kamote, balat at laman. Si Kui Jiao naman ay nakahinga ng maluwag. Mabutit hindi siya namatay. Hindi dahil takot siyang managot o sa bayad pinsala. Para sa isang taong duwag at tanga na tulad mo. Kahit mamatay ka pa, wala lang. Ngunit ang libu-libong kabalyero ng Tieren Tribe ay malimit ng gumagalaw. Sabi-sabi sa kampo, mabangis daw ang mga dazi. Sa Tor, mas maraming tao, mas may kasiguruhan. Pagdating ng mga dazi, mas mabuting mayroong tagasalo ng atake kaysa ikaw ang mamatay. Hindi ka pa tapos. Kukunin mo sana ang pangalawang kamote. Nakita ito ni Wuer. At sumigaw habang sinisipa ka sa mukha.
Dinampot mo ang kamote sa isang kamay. At ang isa mong braso ay biglang humagupit na parang latigo. Pak! Isang malutong na tunog. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Wuer. Nasa kalagitnaan pa lang ang sipa niya. Nang tumilapon na siya sa sahig, gumulong siya palapit kay Kui Ijiao habang sumisigaw. Inalalayan ni Kui Ijiao si Wuer. At masama kang tinitigan. Agad na namaga ang panga ni Wuer at naluwag ang kanyang mga bagang. May dugo sa gilid ng kanyang bibig. Hindi niya ininda ang sakit. At gulat na nakatitig sa iyo. Nang makitang nag-aaway na naman ang mga lalaki, nagsiksikan sa takot ang dalawang babae sa sulok. Si Lixyong ay dati ng palaboy. Tuso at may kaunting alam. Nang makita niyang mabilis at malakas ang sampal mo. At ang kalagayan ni Wuer, lihim niyang hinawakan ang puluhan ng kanyang espada. At hindi nagpadalos-dalos. Hinawakan ni Wuer ang namamagang mukha. At sumigaw, Kuya Ki. Nagluluko na ang batang to. Patayin mo na siya. Si Qi Jiao ay isang malupit na tao. Ang lakas niya ay nasa kanyang mga binti. Napatay na niya dati ang isang lobo na halos 50 kilo sa isang sipa. Dahil dito, kinatatakutan siya ng lahat sa Tor. Pero isang sampal mo lang ay tumilapon na si Wuer. Kaya naging alerto siya. Lin Feng, wala kang utos mula sa akin. Bakit ka umalis sa Tor? Alam mo bang mabigat na kasalanan yan? Nang makitang hindi siya agad kumilos. Kumalma ka. Squad Leader Kui. Halos 3 oras na akong nagbabantay sa taas. Habang kayo ay nagpapainit at kumakain dito. May kasama pang babae. Nandyan lang sa malapit ang mga dazi. Pag sumalakay sila, lahat tayo mamamatay. Hindi mo na yan dapat problemahin. Bumalik ka na sa taas at magbantay. At kalimutan na natin to. Maingat kumilos si Kui Ijiao. Ngumisi ka. Bago ka pa makapagsalita. Nakabawi na si Wuer. Hindi siya lumapit. Pero nagsulsol siya. Kuya Kui, wag mo siyang patawarin. Kung nagawa niya to sa akin ngayon, sino kaya ang susunod niyang babanggain? Hindi na tinag si Qi Ijiao. At malamig ka pa ring tinititigan. Wala kang takot. At tinitigan mo rin siya na parang kutsilyo. Nang makita ng asawa ni Wuer na hindi siya tinutulungan ng squad leader. At nakitang bugbog sarado ang asawa niya. Naglakas loob siya. At yumuko para suwagin ka. Nang makita ni Wuer na nakuha ng asawa niya ang atensyon mo. Sumugod siya. At sinipa ang iyong tiyan. Sa ganoong klaseng atake. Napangisi ka sa isip mo. Nang malapit nang tumama ang atake nilang dalawa. Bahagya ka lang gumalaw. Umatras ka ng kalahating hakbang. Hindi nakapreno ang babae. At nauntog kay Wuer. At ang malakas na sipa ni Wuer ay tumama ng buong lakas sa dibdib ng sarili niyang asawa. Sabay silang napasigaw at magkasamang bumagsak sa sahig. Nakita ito ni Lixyong at nagkagatlabi siya. Alam niyang kung hindi siya kikilos, hindi siya patatawarin ni Qi Ijiao pagkatapos. Gamit ang kanyang daliri. Isang kalansing ang narinig mula sa kanyang espada. Lumabas ng bahagya ang espada sa kaluban. Nang marinig mo ang tunog ng bakal, agad kang umatras ng isang hakbang. Tuluyan nang nabunot ang espada ni Lixyong. Isang malamig na kislap ang gumuhit sa madilim na kubo. Nang makita ni Qi Ijiao na bumunot ng sandata si Lixyong, agad siyang pumagit na sa inyo. Itinaas niya ang kamay para pumigil. Teka lang. Hindi kanya gustong protektahan. Kundi dahil sa papalapit na mga kaaway. At 5 lang sila sa Tor. Hindi pwedeng mabawasan pa dahil sa away. Lin Feng, bumalik ka na agad sa Tor. Kung hindi, parurusahan kita ayon sa batas militar. Hindi ka na ang dating Lin Feng na sunod-sunuran. Wala kang pakialam sa batas militar. Bahagyang kumibot ang gilid ng iyong labi. Dahan-dahan kang kumagat ulit sa kamote. Nagkunwari kang kalmado. Nang makita ni Qi Ijiao ang itsura mo, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Pero bago pa man siya makabawi, bigla mong itinaas ang iyong paa at sinipa siya ng malakas sa pagitan ng mga hita. Isang matinding sakit. Ang agad na nagpatumba kay Qi Ijiao. Yumuko siya. At mahigpit na hinawakan ang kanyang pagkalalaki. Napaluhod siya sa sahig. At umuwol sa sakit. Ang ibang nasa loob ay biglang nakaramdam ng ginao sa ibabang bahagi ng katawan. At hindi sinasadyang tinakpan ang sarili nilang hiyas. Ang payat na katawan na ito
ay naglabas ng ganoon kalakas na puwersa. Liksyong, giingi na, saksakin mo na siya. Namilipit sa sakit ang mukha ni Qi Jiao. Wala na siyang pakialam sa sitwasyon. Nanginginig ang kamay ni Liksyong na may hawak na espada. Bago pa siya makakilos, naunahan mo na siya. Dumausdos ka pasulong na parang multo. Nag-amba ka gamit ang kaliwang kamay para lituhin siya. Ang kanan mo naman ay humagupit na parang latigo. Pak! Isa na namang malutong na tunog. Tumilapon si Liksyong. Malakas siyang bumagsak sa sahig. Ang kalahati ng kanyang mukha ay namaga tulad ng kay Wu'er. May dugo sa kanyang bibig. At puno ng takot ang kanyang mga mata. Tiniis ni Qi Jiao ang sakit. At dahan-dahang tumayo. Mula sa likod, sinipa kanya sa baywang. Handa ka na. Narinig mo ang hangin. At mabilis kang umikot. Madali mong naiwasan ang kanyang pailalim na sipa. Kasabay nito, gumanti ka ng isang malakas na sipa. At tinamaan siya sa tadyang. Umuwol si Qi Jiao. Lumipad ang kanyang katawan na parang sirang saranggola. Tumama siya sa pader na pawid at tumalbog pabalik. Bumagsak siyang parang asong patay sa iyong paanan. Napakalakas ng sipang iyon. At nayanig ang buong kubo. Nalaglagan ng alikabok. Nakahandusay si Qi Jiao sa sahig. Humihinga na lang ng mahina, hindi na makagalaw. Hindi ka isang taong maawain. Alam mo ang kasabihang ubusin ang salot hanggang sa ugat. Hinawakan mo ang puluhan ng iyong espada. Isang kalansing ang narinig. Nabunot ang iyong espada. Kahit magaspang ang pagkakagawa. Hinasa ito ng dating may-ari hanggang sa kumikinang. Nakakapanlamig ang kislap nito sa mata. Nang makita ni Liksyong na bumunot ka ng espada, natakot siya ng husto. Agad siyang nagpatira pa sa sahig. Nanginginig ang kanyang labi habang nagmamakaawa, kukuyalin. Wala naman tayong alitan, di ba? Si Wu'er naman ay hindi na makapagsalita sa takot. Nakayuko lang siya at inuuntog ang ulo sa sahig. Nanginginig ang buong katawan na parang dahon. Sa mundong ito, ang pagkamatay ng iilang tao ay parang damo lang. Sino bang mag-aabalang alamin? Sa halip, nakaramdam ka ng kaunting pananabik. Gamit ang iyong kaalaman at martial arts. Makakagawa ka ng pangalan sa panahong ito. Ang batas ng kalikasan ay malakas ang kumakain sa mahina. Ang mga tao sa kubong ito ay hindi dapat mabuhay. Upang maipakita ang lakas mo, nadesisyonan mo na. Humakbang ka. At itinutok ang dulo ng espada sa lalamunan ni Qi Jiao. Diniinan mo ng bahagya. Teka, Lin Feng. May sasabihin ako. Pilit na itinaas ni Qi Jiao ang kanyang ulo. At paos na sumigaw. Bumaon na ang talim sa kanyang balat. Tumulo ang dugo. Ang lamig ng bakal at ang takot sa kamatayan ay nagpainit sa kanyang salawal. Medyo niluwagan mo ang diin. Lin Feng, ere-rekomenda kitang maging squad leader. Mula ngayon, ako, si Qi Jiao, ay susunod sa lahat ng utos mo. Kung magtataksil ako, saka mo na ako patayin. Si Qi Jiao ay matagal ng sundalo. Alam niyang ang hinahangad lang ng mga tulad niya ay kapangyarihan at yaman. Nagkunwari kang nag-aalangan. At tiningnan mo sina Liksyong at Wu'er. Agad na yumukod si Liksyong. At nanumpa ako, si Liksyong, kung magtataksil man. Mamamatay ako sa espada ni Squad Leader Lin. Hindi nagpahuli si Wu'er. Bulol siyang nanumpa, Squad Leader Lin. Ako, si Wu'er. At ang asawa ko ay sa inyo na mula ngayon. Mabilis din ang isip ng babae. Gumapang siya palapit sa iyong paanan. Nanginginig niyang sinabi, Squad Leader. Tanggapin niyo na po kami. Malamig mong tiningnan ang mga taong ito na parang langgam. Nakaawa-awang nagmamakaawa para mabuhay. Nag-alinlangan ka sandali. Ngunit ngayong napasok ka na sa mundong ito. Kung gusto mong umangat, kailangan mong maging malupit minsan. Ang maliliit na tao ang madalas na nakakasira ng malalaking plano. Pasensya na, hindi ko kayo mapagkakatiwalaan. Hindi na ako pwedeng maging mabuting tao rito sa lupa. Pagdating nyo sa kabilang buhay, maging mabuting kaluluwa na lang kayo. Pagkasabi nyo, nagdesisyon ka na. Itinaas mo ang iyong espada. At ibabagsak na sana sa lig ni Qi Jiao. Napapikit siya sa kawalan ng pag-asa. Ngayon niya lang naramdaman ang totoong takot. Ang dating sunod-sunuran na hangal na ito ay talagang papatayin siya. Nang maisip niyang mamamatay na siya, isang mainit na likido ang umagos mula sa kanyang salawal.
At hindi na niya ito napigilan. Sa sandaling iyon, isang malakas at mabilis na yabag ng mga kabayo ang narinig sa malayo, parang tunog ng tambol. Kasunod nito ay isang sigaw na puno ng takot. Dumating na ang mga Dazi. Sumasalakay na ang mga Dazi. Sumasalakay na ang mga Dazi.